Boss, revive pa ba ang battery na halos tuyo na? Ito ang YB5LB Motolite ng customer ko. March 2025 lang daw pero parang patay na. Tara, subukan nating buhayin. Magandang araw mga kabat expert PH. Ako si Ray at sa video na ito, susubukan nating i-revive ang isang YB5LB Motolite motorcycle battery na dinala ng customer ko. So, meron tayong battery dito na YB5L-B. So, ang pinaka-size sa battery nito ay ito po, YB5L-B Motolite motorcycle batteries. Yan po ang meaning ng MCB. Yan po. So, ang size sa battery nito ay walang iba kundi ito po, YB5LB Motolite. So ito ay 4.8 to 5 ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ito yung mga battery na pag binili ng ating client o customer, kailangan nating lalagyan muna ng battery solution. Kasi itong mga battery nito ay nanggagaling sa pabrika ay wala pa po itong tubig. Kaya once na i-release natin sa ating mga minamahal na customer, tayo mismo ang maglalagay ng sulfuric acid o battery solution. Hindi po pwedeng sila. Tanungin nyo muna sila kung marunong ba sila o hindi. Kasi may mga customer rin akong ganyan na sila na daw maglagay doon sa bahay nila pagdating. Pero para sigurado, much better po na kayo mismo ang maglagay na sulfuric acid o battery solution. Kasi po, para maayos ang pagkalagay. Kasi baka sila naman kasi po, baka hindi nila maayos ang paglagay kasi hindi po sila sanay. Baka isang butas, mataas, isa mababa, mataas, mababa, mataas. Kasi may 6 po ito na kwarto eh. May 6 na butas din po yan. Mas maganda na kayo o tayo ang maglalagay ng tubig nito para mapantay natin dito sa guhit na ito, sa upper. Hanggang dyan lang kasi yung tubig niyan eh. Ayan. Dinala sa akin ito ng customer at ang tanong niya agad, Boss, mari-revive pa ba to? Ang sagot ko, subukan natin sir kung kaya pa, sabay. Tinanong ko siya kung ilang taon na ang battery. Sabi niya, March 2025 lang daw, meaning halos bago pa. Pero nung chinik ko, halos wala ng tubig, konting-konti na lang at namamasa na lang sa loob. Possible dahilan ito kung bakit humihina agad ang battery. So ayan mga boss, mga kamaster, pansinin natin, nasa pinaka ilalim na ang kanyang tubig. Namamasa na lang siya. Ayan, pansinin natin, no? Oh, namamasa na lang yan siya. So kapag ka ganito, huwag dapat natin hayaan ng ganito dahil dito magtatagal, masisira na ang battery kasi natutuyo na ang kanyang plates. Dapat agapan natin kaagad. Lalagyan natin ng distilled water. So ang tanong ng karamihan, ano po ba klaseng tubig ang ilalagay dyan, idadagdag? So distilled water lamang po. Hindi po pwede ang battery solution o sulfuric acid kasi matapang po yun. Lalo pong masisira itong battery nito. So sana maliwanag po sa ating lahat. Nung tinister ko ito gamit ang test light, so ang lumabas ay 12 volts pa naman siya. Ibig sabihin may pag-asa pa to. Kulang lang talaga sa tubig at proper charging. I-tester natin para makita nyo at makita natin lahat. Gamit itong ating test light ha. So kakapit natin dito sa negative at dito sa positive. Ayan, pansinin natin kanyang voltahe. Oh. 12 volts pa po yan ang voltahe niya. Hindi lang siguro makikita masyado. Ayan, 12 volts po yan ha. Yan. Yan. 12 volts yan. So, tanggalin na natin. Ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng tamang distilled water. Hindi mineral water, hindi purified. Distilled water lang po ang tama sa battery. Pagkatapos natin lagyan, ipapahinga muna natin ng 1 hour. At saka ito itatry i-charge. So ganito po ang ating ilalagay ha, distilled water. Ayan, yan ay itsura ng distilled water. Sinalin ko na lang yan dyan, pero galing po yan din eh. Yan, distilled water po yan. Ayan. Ayan. Ito po ang itsura. So adjust ko muna ang camera. Ayan.
buksan mo yung takip, may mga takip siya eh. Ayan. So bukas na po yan. Yan, lapit ko ang camera. Pansinin natin, oh. Kitang-kita yung ilalim niya, oh. Halos to yung tuyo na yan, oh. 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 Okay. So atin na siyang dagdagan o lalagyan ng distilled water. So pero bago ang lahat, hindi po ako komportable kapag ganito nakaharap yung kanyang sticker. Feeling ko kasi hindi ko mamomonitor, hindi ko makikita agad kung hanggang sana yung tubig na nilalagay ko. Pero kayo, nasa sa inyo kung mas prepared nyo o mas komportable kayo ng ganitong style o ganitong setup. Ako hindi pa ko dyan komportable. So kailangan ko siyang ikutin, ipapatalikod ko siya. Kailangan na nakatalikod siya pagkayaan. Yan. Diba? So pansinin nyo po, diba? Plain na plain, walang hara, wala siyang nakahara. So tuloy-tuloy makikita mo agad kung hanggang saan yung tubig na nilalagay mo. So yan po. Okay? So lagyan o dagdagan na natin ng distilled water. Ito po, yan. Salin na natin. So ayan, ganyan lamang po ang level ng kanyang tubig. Ayan po. Hindi siya masyadong punuin, hanggang dyan lang. Kailangan pantay-pantay siya ha. May 6 na kwarto ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kwarto. May division yan bawat sa gitna. Kaya siya, isa-isahin mo paglagay ng tubig. Hindi siya pwedeng paglagay mo ng isang kwarto, malagyan na lahat. Hindi po. Kanya-kanya. May sarili-sarili silang kwarto. Kaya isa-isahin mo siya paglagay ng tubig. So ganyan po. So ibaba ko ang camera. Yan. Para makita nyo. So titigan natin ng mabuti. Huwag kukurap. Tingnan maigi. Pansinin natin. Ayan. Kung gaano siya kapantay. Ganyan na ganyan po ang inyong gagawin. Pwede niyo po gayahin itong aking ginagawa ngayon. Ganyan po. So, gayahin nyo, ganyan po ang level ng tubig na ilalagay nyo. Pag kayo ay maglagay ng distilled water sa mga battery ninyong natutuyuan na. Halos nang malapit nang matutuyuan, katulad na lamang nito. So, kung ikotin natin yan, makikita natin dito sa harapan ang kanyang upper level at saka lower level. So, ayan po. So, pansinin natin yung guhit na itim. Ayan. Ang tubig na ilalagay natin, di ba? Tumama siya, sumakto, di ba? Kasi po, nakatalaga talaga yan dyan. Dyan talaga ang tubig. Hanggang dyan lamang ang tubig sa mga guhit na itim na ito. Hanggang dyan talaga. So, ang tanong naman ng karamihan, bakit dyan lang hindi ba pwedeng punuin? So, ang sagot po dyan ay no, hindi po pwedeng punuin. Bakit? Pag once na i-charge pa natin ito sa standard battery charger, ito po ay mag-i-expand, kumukulo o tumataas po. Tumutubo po ang tubig, tumataas. Kaya, pag pinuno natin yung tubig yan, matatapon ang tubig. Matatapon sa simento, o di kaya
Kung mamalasin ka, mapupunta dito sa iyong negative polarity ng battery at saka positive polarity ng isang battery, mapupudpud po ito. Kasi yung battery, kasi ang tubig ng battery, may halong ano yan, kasi sa ilalim may natitira pang battery solution. Acid po yung natitira. Naghalo na sila, mapupunta yan dito, mapupudpud po ito. Mapupudpurin ito. Masisira po ang ating mga plates. Kaya iwasan po natin yan. At hindi lang po yan. Pag once ay kakabit na natin sa ating motor, mapupunta sa bakal ng ating motor, kakalawin po yung bakal ng ating motor pag tumatagas ito. Kaya kailangan nasa proper po ang paglalagay natin ng distilled water. Kailangan proper ang paglalagay natin ng distilled water sa battery para hindi siya sobra. Masama din po kasi sa battery pag sobra ang paglagay ng tubig. Yeah, mag-ground, tsaka malulunod siya baga. Yan. So yan, pansin natin pare-parehas yan. And then kapag dito naman sa lower na, pag nasa lower na yung tubig ng battery, dito na sa guhit na ito, pwede nyo na po dagdagan ng distilled water. Ito po ang idadagdag nyo ha, ito, ganito, yan. Pag nandito na sa lower level, kasi signal na po yan, nagpapahiwatig na yun na pababa ng tubig. So dagdagan nyo na po hanggang dito sa upper, dito sa guhit na kulay itim. Huwag nyo na po hantay na pag nasa lower, sige lang, hayaan lang, gamit na gamit pa lang tayo, sige lang. Hanggat sa maubusan ng tubig yan, katulad na lamang nito, munti ka na maubusan to, kunting-kunti na lang. So, dyan na unti-unting mababawasan ang lifespan ng battery. Masisira na po siya. Ito, di natin alam. Sana makaka-recover ito. So, i-update ko na lang kayo mamaya after charging natin. So, ganyan lang po mga ma'am, sir, mga boss, mga kamaster, ang proper na paglalagay ng distilled water sa ating battery. Ayan. So, kitang-kita nyo naman siguro yan, no? Tama, di ba? So, ayan. Okay. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 2:33 na ng hapon. So mamaya, mga isang oras o bago mag isang oras, mga alas 3:30, pwede natin i-charge ito sa ating standard battery charger. So dito po, i-charge natin dito mamaya. Pagka after ng isang oras o di kaya kahit wala pang isang oras. So standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. Ito ay may karugtong pa po. Continuous tayo mamaya pagka i-charge na natin ito. Nariyan pa ba kayo mga kamaster, mga ma'am, sir? Ang ating oras ngayon ay ayun po, alas 3:31 na ng hapon. So oras na para i-charge natin itong battery natin i-revive. Kanina nilagyan natin ng distilled water. Try natin i-charge. Alligator clip ng ating battery charger. Sa plus, positive. Sa kabila, sa negative. Ayan. Then, saksak natin din sa unplug. Yun. Matigas. So, i-open natin din Boom! Oh, pansin natin, tumaas agad-agad ang ating ammeter gauge ng battery charger. So, ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge o nagtatanggap na ng charge itong battery natin sina-charge ngayon. So, atin itong orasan kung ilang oras mapu-full charge. Actually, wala naman talagang oras ang battery kung kailan mapu-full charge. I-monitor lang natin. So, ang ating oras ngayon ay alas 3:32 na ng hapon. So naka-charge na siya agad. Naka-charge na agad ang ating battery. So stay tuned lang kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. Ito po ay may karugtong pa. So standby lang po muna kayo. I-update ko kayo. So ito na mga kamaster, mga ma'am, sir, ang update sa battery natin sina-charge kaninang 3:31 ng hapon. So ang ating oras ay alas 4:43 na ng hapon. So, atin na itong sabay-sabay na alamin kung ito nga ba ay full charge na kasi nandito na yung may-ari, kukunin na niya. So, unang-una natin gagawin, off mo natin din So, ayan, na. At then, dito. Tanggalin natin dito. At tester natin ng test light. Negative at sa positive.
So as you can see mga ma'am sir, mga boss, 12.3 volts pa. So kulang pa ito ng karga, hindi pa siya gaanong puno. So ayan, so tanggalin na natin. Hindi pa gaanong puno ito. Pero okay lang naman yun, sir. I-tester natin ulit gamit itong battery analyzer. Ayan, dito natin makikita kung healthy pa ba ang battery. Makikita natin ang CCE. So kakabit natin dito sa negative. Sir, pasoy, hawaki daw din eh. Ayan, idiin mo lang siya para magkakapit lang. Ayan. Din sa kabila ako na maghawak. Ayan. So ayan, pansinin natin 12 point bumaba siya. 01. So testing na natin. Silipin natin yung kanyang namamatay. Wala na dyan, wala nang connection dyan sir. Yun, meron na. Battery test, regular flooded, CCE 55, masyadong mataas yan, babaan natin 40 lang. So testing na natin. Pansinin natin mga kamaster, good recharge pa siya. Din ang kanyang CCA ay 135 CCA. So malakas po yan kapag kaganyan. Goods na goods. SOH 100%, SOC 1% lang. So kulang na kulang pa ito, hindi po ito full charge. Kasi kulay orange pa yung light indicator ng ating battery analyzer. Kung magi-green yan dito, ibig sabihin goods na ang battery. So ayan, so tanggalin natin. Ayan. So reminder and tips mga boss, kahit bago pa ang battery, kapag napabayaan ang tubig, naiinitan, hindi napacheck regularly, pwede rin itong humina o masira agad. So ito mga boss, mga kamaster, mga ma'am sir, dahil gustong gusto na kukunin ng may-ari, so ibigay natin sa kanya kasi wala daw siyang ilaw, bibihay pa siya pang gabi, walang ilaw yung kanyang tricycle. So kung meron kayong ganitong battery, pwede nyo pa ibabad sa charger. I-charge nyo pa po hanggat sa umabot siya ng 13 volts pagka bunot sa charger. Kasi pag lumalamig na yon, mga ilang oras, bumaba na yun sa 12.6, so full charge pa rin po yon. Huwag lang bumaba ng gusto sa 12 volts, 11 volts, 10 volts, sira na po yung battery nun. So ito, ibigay na natin kay sir kasi kukunin na po niya. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Bat Expert PH. Bye!